Sino ang naglabas ng bata dito? Feng Lian, tingnan mo kung ano ang nakasulat dito. Mabilis, ibaba mo na yan. Magmadali tayong pumunta para magparehistro. Ito ay isang buhay. Anong nangyari sa buhay? Kaya mo ba siyang alagaan? Tianjen, bigyan kita ng 3 araw para mag-isip ng maayos. O kaya ipapadala mo na ang bata. Kung hindi, tayo na lang ang maghihiwalay. Tianjen, talagang iniwan mo ang batang ito. Lanan. Maganda si Feng Lian na babae. Pinag-usapan mo pa ang tungkol sa isang laruan na nahuli mo lang at naisantabi ang kasal dahil dito. Ito ay isang buhay. Hindi ka pa nga nakakakain ng sapat. Hayaan mong lumaki ang batang ito sa pamamagitan ng pag-inom ng honey kasama mo. Kahit ang lugaw ay kayang palakihin siya. Ikaw ay isang buhay. Tatay ay buhay din. Magsasama tayong mabuhay. Haha Hala. Ito ay isang buhay. Hindi ka pa nga nakakakain ng sapat. Hayaan mong lumaki ang batang ito sa pamamagitan ng pag-inom ng sabaw ng bigas kasama mo. Kahit ang sopas ay kayang palakihin. Kuya, nakakita ka ng isang batang ligaw sa kanto. Alaynan, si Sister Feng Lian ay binigyan ka ng 3 araw para mag-isip. Talagang gagawin mong dahilan ang batang ito para sirain ang lahat. Ito ang aking anak na babae. Alam mo kung anong klase ang anak mong babae. Tinatayang 1 metro at 4 na pulgada ang taas. Kahit ang pagbili ng basura ay nakakapagod na. Haha, May kamay at paa ako. kaya niyang buhayin siya. Anong magagawa ng kamay mo? Sinasabi ko sa'yo, umalis ka na agad. Huwag mong dalhin ang aming pamilya sa gulo. Pwede mong alagaan kung gusto mo. Huwag mo akong saktan. Sinasabi ko na ang lahat tungkol dito. Bukas paggising ng araw, 3 araw na lang, mag-isip kang mabuti. Mukhang baliw talaga itong maliit na tao na ito. Nakita ang bata pero nawala pa ang asawa. Anak, huwag kang umiiyak. Hindi ka pwedeng itapon kapag may tatay na nandyan. Bukas ng umaga pagliwanag. Darating na ang 3 araw. Dad, I am not getting married anymore. Pagyamanin mong mabuti siya. Si Tianjen Feng Lian ay darating bukas ng maaga. Hindi mo pa rin siya naipapadala. Feng Lian, wag mo na akong tawagan. Tinanong kita, nakasara na ba ang puso mo?
Tingnan mo ang sarili mo. Paano mo papalagin ang 500 milyong sirang kama araw-araw? Kakaunti lang ang kakainin ko. Simula ngayon, ikaw ang tunay na anak na babae ng aking pamilya. Kakakfinglian kanina sa bayan, namumula ang mga mata. Nasiyahan ka na ba? Nang umalis ang tao, nawasak din ang kasal, bro. Nagsisisi ka na ba? May anak na akong babae. Sige, wag mong sisihin kung hindi ko ipagkakait ang ating pagkakaibigan bilang magkapatid. Bukas ng umaga kukunin ko na ang susi. Huwag ka nang tumuloy sa bahay na iyon. Nasaan na ang susi? Anong hinihintay, magpatugtog na agad? Pahintulutan mo akong tignan ulit. Anong maganda dyan? Kakaunti lang ang gamit sa mahirap na bahay. Nasa sala pa rin ang mga magulang ko. Binili mo na. Tinanggap na. Nakalock sa kabinet. Hindi pwedeng si Rain. Mga magulang ko ay hindi mapagpasalamat. Anong hawak mo dyan? Yung harmonika ay kay tatay. Para sa akin ni tatay. Ha? No, malinaw ang isip ni tatay noong panahong iyon. Basta, sumasang-ayon ako sa lahat. Mabilis, kailangan ko pang maghanap ng tao para magpalit ng kandado mamaya ng hapon. Sige, wag nang tignan pa, babalik naman din. Ibibigay ko ang susi sa'yo. Maaaring bumalik pa rin ang bahay na ito. Basta't hindi mo tularan ang wild na batang iyon. Itong bahay ay sa iyo pa rin. Meow meow. Mula ngayon, ito na ang magiging bahay natin. Ah. Haha ay. Ala, Ha. Ala, Anak, huwag kang umiiyak. Huwag kang gagaya kay Fuzzy. Umalis ka na, anong binibili mo gamit ang ganito? May pera ako. Mayroon ka bang 30 piso? Magbilang ka. Kulang pa ng 2 piso. Hindi mo pa kayang tapakan ang lupa sa mga binti mo. May kasama pang bata. Hindi ko na bahala kung mababaliw o hindi, hindi ako titigil. Tenjen, nag-ipon ka pa rin ng basura at may kasamang bata.
Sa sobrang lamig walang kahit isang kubo. Bakit mo ako pinapaniwalaan ng ganito? Hindi ka matutulog ng giniginaw kahit may kumot. Talagang kasalanan ito. Ang mga bata na kasama mo ay swerte rin. Anak, huwag matakot. Tatay ang maghahanap ng doktor para sa iyo. Anak, bakit ka umalis sa gitna ng gabi? Si Meow Meow ay nagpasya. Naghihintay ako sa health clinic. Sa kalagitnaan ng gabi, sarado na ang health center. Kaya mong tumakbo ng ilang milya. Ala, eh. Ah, ah. Ay. Ala, eh. Nawalan na naman tayo ng pagkain. Gaano na karaming beses mong kinuskos ang garapo na ito? Ngayon maghuhukay pa ako ng basura ng isang beses pa. Ha 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 ha. Hindi pwedeng magutom ang bata. Uy, nangungolekta pa rin ng basura habang may dalang anak. Kahit na tumakbo ang asawa mo, hindi ka pa rin ikinahiya. Sabi ko sa'yo, Aaron Guy. Bakit mo pinapalaki ang isang ligaw na bata na may taas na 1 metro at 4 na pulgada? Ang anak kong babae ay hindi isang ligaw na bata. May panggastos ka na para sa gatas ng anak mo. Ha 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 ha. Si Chiu Tian ay kilala sa buong bayan. Ang klase ng liban ay magsisimula na sa ika-6 na bahagi. Inirehistro ko si Meow. Tao po, magkano ang kailangan mong bayaran, Guru Zhang? Isang semestre ay 30 piso. Sabi ng guro doon, Meow Meow, pwede kang magbihisay muna ng 2 beses dahil maganda ang boses mo. Hindi ako pupunta kung hindi ako sisingilin. Bakit hindi ka pupunta? Kahit hindi ka pa gaanong matanda, mayroon ka ng magandang boses. Sayang kung hindi mag-aaral ng musika. Walang pera ang tatay ko. Mag-aral ka. Itay, hindi tatay ang tao mismo. Hindi pwedeng mawalan din ng pag-asa ang bata. Sino ang pinagkuhanan mo ng kaalaman? Pagkatapos mong pakinggan, matutunan mo na agad. Ang anak kong babae ay isang henyo. Nabalitaan ko na pinadala mo si Mew Mew para mag-aral kumanta. Sama-sama 30 yuan. Lanan. Saan mo kinukuha ang pera mo? Hindi mo na gustong mabuhay, tama ba? Kuya, sasabihin ko sa iyo. Kung sakaling umunlad si Meow Meow balang araw, pagkatapos mong mag-asawa, siya na ang bahala sa iyo. Ayusin mo na lang ang sarili mo.
Kaninang isang araw, tumawag sa akin ang guro ng musika sa bayan. Bakit hindi ka pumunta? Miyaw-miyaw, nung huling pagsusubok mo sa pag-aaral. Sabi ng guro, mas matalino ka pa sa mga bata sa syudad. Ang tatay ko ay nagtrabaho ng husto para maipadala ang tuition ko. 3 baryo sa isang araw ang nilalakad. Hindi pa siya bumabalik noong nakalipas na madilim na. Pupunta ako sa kanya. Siya ay nagbubuhat ng kariton sa ilalim ng burol at nilakad ang 8 milya para sa mga tanim. Ang tatay mo ay sobrang nagsusumikap. Gusto lang naming mapakita na may potensyal ka. Ikaw lang ang pumasok. Sa wakas naramdaman niyang sulit na siya. Tatay. Anak, huwag kang mag-alala. Tatay ay malapit nang makarating sa bahay. Ngayon ang nakolekta natin ay marami. Tama na, mag-ipon pa para sa tuition fee mo. Ah. Dad, pupunta ako sa student dorm. Kapag naging matagumpay na ako, hindi mo na kailangang magpuyat ng ganito. Maghintay ka lang na maging matagumpay ka. Tatay na lang ang magpapakasaya. Nakuha na ni Teacher Zhang ang pera. Kuya Tian, magtiyaga ka. Sabi ni Guro Liu sa bayan. Miyaw-miyaw ay may magandang pundasyon. Pagyamanin ng maayos ang potensyal niya para makapasok sa konserbatoryo sa hinaharap. Kaya sana alagaan ka ng mabuti ng guro si Miao Miao. Ako na ang bahala sa pera. Dati ka nang natutunan noon. Walang tatay ko noon na nagpipiano ng mouth organ. Kaya kong humalong. Magkakaroon ako ng ilang nota, tingnan natin kung kaya mong kantahin. Ang ganyang boses talaga ay regalo mula sa langit. Mag-practice ng mabuti para sa pagsusulit sa konservatory ng musika, walang problema. Ang gaan ng suot niyang damit. Maganda man ang suot mo, hindi pa rin kita nakikita na mas magaling kumanta kaysa sa kanya. Ang pagkanta ay tungkol sa boses, hindi sa damit. Miyaw-miyaw, halika dito. Inirehistro na ng guro mo ang iyong kalahok sa paligsahan ng batang mang-aawit sa lungsod. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa gastos sa pagpapagamot. Kailan ang laban? Sa susunod na buwan sa lungsod ng probinsya. Itatanggap ka ni tatay. Susunod na Tian Miyaw-miyaw. Manlalaro ng unang gantimpala si Miyaw-miyaw. Ikaw ang nanalo ng unang gantimpala.
Ang lungsod ng tatay ay napakalaki. Ang mga gusali na iyan ay ang taas-taas. Maaari ka nang mag-aral dito sa hinaharap. Mahal ang matrikula. Hindi ito mahal. Tatay, kaya ko nang magpatuloy. Itay. Cyril teacher ang nagsabi na kaya kong pumasok sa musikahan ng lungsod. Tatay. Ito ay galing sa postman ng Provincial Music College. Sabi niya nakapasa ka na. Anak, anong ginagawa mo? Mag-empake ng mga gamit. Tatay, binibigyan kita ng pera. Tatay. Anong klaseng estado ka na ngayon? Pareho ng araw na nakipagkumpetensya ako sa'yo. Marami ang matatanda. Dalhin mo itong harmonika na ito. Kapag naaalala mo si tatay, tumugtog ka. Sino ang lolo na may dalang ganitong kalaking bag? Ito ang aking ama. Hindi ako lolo mo. Hawak mo. Huwag nang mag-alala, tawagan mo si tatay. Tatay. Mag-ingat ka sa daan pa uwi. Ikaw si Tayan Miao Miao. Kasama sa Departamento ng Kanta. Ako si Jen Chen, 2nd taon sa komposisyon. Narinig ko ang iyong pagkanta. Malinis ang iyong boses. Parang tubig ng bundok na umaagos. Salamat. Yung kantang nyo sa 3 bahagi, medyo magulo ang hininga. Gusto mo ba akong tumulong pakinggan? Subukan mo itong bahagi na ito. Mag-ingat sa paghinga sa 3 bahagi. Huwag agad magpataas ng sobra. Ang ganda talaga ng iyong hadang. Sa sarili mong pagsasanay. Itinuturo ni Guro Liu sa bayan. Sa tingin ko, ang boses mo. Kaya mong kantahin hanggang sa mas malalayong lugar. Lungsod ng Beijing. Mas marami na akong nakilalang tao sa buong bansa. Walang sinuman ang mas may talento kaysa sayo. Sa hinaharap sasamahan kita mag-practice. Nasa harap ko ang susi. Si Tayan Miao Miao mula sa Departamento ng Musika sa Kanta. Maganda ang kalidad ng boses niya. Mataas ang halaga sa negosyo. Ikaw si Tayan Miao Miao. Ang pangalan ko ay Suwan. Kaibigan ni Jiang Chen. Ang pangalan ko ay Miao Miao.
Gusto mong makipagkilala sa 就是想 akin. 认识一下。 Kamakailan lang ay palaging pumupunta si Jiang Chen sa silid ng piano. Nagtataka lang ako kung sino ka. Bakit siya ganito ka maalalahanin? Narinig ko na ang pamilya mo ay nag-iipon ng mga basura. Ang damit na ito ay medyo kakaiba. Ako at si Jiang Chen. Sila ay lumaki magkasama mula pagkabata. Parehong nanay at tatay ng dalawang pamilya ay pumayag na. Pinapayuhan kitang umiwas kay Jiang Chen. Pumunta siya sa akin kagabi. Anong sinabi niya sa'yo? Sabihin mo sa akin. Huwag kang makinig sa kanya. Wala akong anumang relasyon sa kanya. Isa lang siyang kapitbahay. Sabi niya na nakatakda na ang kasal ng inyong dalawang pamilya. Yan ang sinasabi ng mga nakatatanda ng walang katotohanan. Hindi ko kailanman pinangakuan si Miao Miao. Maniwala ka ba sa akin o sa kanya? Isang tambay na nag-ipon ng basura. Bakit siya ang kumuha kay Brother Jiang Chen? Miao Miao. Alam mo ba? Ito ang unang beses kong naglarong akin. Ano ang pakiramdam na marinig ang iyong boses mula sa labas ng bahay? Anong pakiramdam? Parang isang bagong pintuan ang nabuksan. Matagal na akong nakarinig ng iyong tinig sa paaralang ito. Walang sinuman ang katulad ng iyong boses. Walang sinuman ang kailanman nagsabi sa akin yan. Mula ngayon araw-araw kitang gagantihan ng papuri. Miao Miao. Si Jiang Chen na iyon. Sabi nila hindi siya basta-basta. Hindi niya siya kilala ng lubusan. Miao Miao. May nais akong sabihin sa'yo. Gusto ng mga magulang ko na magtapos ako at magtrabaho sa Timog. Pero ayoko pumunta. Gusto kong manatili sa tabi mo. Hindi mo na kailangang gawin iyon para sa akin. Maganda ang kalagayan ng pamilya mo. Mas malaki ang oportunidad sa Timog bago ka umalis. Hindi ito para sa aking sariling kinabukasan. Para sa atin ito. Miao Miao, hindi mo pa rin naintindihan. Ano ba ang naintindihan? Miao Miao. Maghintay hanggang sa makatapos. Magpakasal tayo. Gusto kong makasama ka habang buhay. Wala akong kahit ano. Ang pamilya ko ay nag-ipon ng mga basura. Hindi papayag ang mga magulang mo. Ako ang magpapakasal sa'yo. Hindi sila. Nasa akin ka. Tama na. Ito ay si Tatay, ito si Tayan Miao Miao. Aking kasintahan. Sinabi ko na sa'yo si Tayan Miao Miao. Saan ang bahay nila? Barangay Tianjia sa bayan ng Hehe. Anong trabaho ng mga magulang mo? Ang tatay ko ay nag-iipon ng basura. Aking ina. Wala akong ina. Ako ay kinuha ng aking ama. Jiang Chen. Ipadadala mo siya pabalik sa paaralan. Pag-usapan na lang natin ito sa ibang araw. Tatay. Miao Miao. Ganito talaga ang tatay ko. Huwag mong masyadong intindihin. Hindi siya nagkakamali. Talagang wala akong anuman. Nasa akin ka. Sabi ko na magpapakasal tayo pagkatapos ng graduation. Kahit ano pa man ang kanilang pagpayag o pagtanggi. Miao Miao. Pakasal ka na sa akin. Hindi sang-ayon ang tatay mo. Si Suwan ay pumunta rin upang hanapin ka. Walang kinalaman si Suwan sa akin. Kakausapin ko ang tatay ko tungkol dyan. Miao Miao, kailangan ko lang isang salita mula sa'yo. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Pero kailangan mong sumang-ayon sa akin. Sa hinaharap, kahit ano pa man ang gawin ng tatay ko.
Huwag mo siyang tignan ng may panghusga. Bro, talagang pupunta ka pa rin. Kailangan kong pumunta dahil ikakasal ang anak kong babae. Anak mo, ikaw na ang tambay lang ng basura. Pumunta sa ganitong mga okasyon, hindi ka matatakot na mailalagay ang kahihiyan sa iyong anak na babae. Nandito lang ako nakaupo sa sulok. Siya ay hindi talaga umiibig sa kahit sino. Sige, punta ka na. Huwag kang umiyak pag-uwi. Itay, bakit ka nandito? Tingnan mo, umalis na si tatay ha. Ito ang tatay mong nag-ipon ng basura. Miyaw miyaw, inisip ko na ito. Isa kang 800 sa isang showbiz na pagtatanghal. Kahit papaano, makakakuha ako ng halos 1,000 piso ngayong taon. Kailan mo nakuha ang mga ito? Nagpakasal na tayo. Ang iyong kinabukasan ay ang aking kinabukasan. Nakausap ko na ang kaibigan ko sa kumpanya ng record para sa'yo. Kakatapos ko lang magtapos. Pwede kaya pwede. Ang boses mo ay likas na galing sa iyong kapanganakan. Huwag sayangin ang puhunan. Jiang Chen, nagpakasal ka na sa kanya. Matagal na kitang hinihintay. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Ngayon hindi ang tamang panahon para mag-away si Suan. Si Miao Miao ay kayang kumita ng pera. Kapag sumikat siya, anong klaseng buhay ang nais mong maranasan? Kaya kailangan ko pang maghintay, tama ba? Hintayin mo lang na maging maayos na ako dito. Ibibigay ko ang pera sa'yo sa tamang oras. Ang gusto ko hindi pera kundi ang pangalan. Jiang Chen. Ako ay nagdadalang tao. Nagdalang tao ako. Ang ganda naman, masaya ka ba? Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin niyayakap ng tatay mo ako bilang anak niya. Kung tatanggapin niya o hindi. Ang bata ay anak ng Jiang pamilya. Hindi pwedeng hindi kilalanin si Miao Miao. Ipinanganak mo ng maayos ang bata. Ngayon hindi ka pwedeng maginhawa dahil hindi maganda ang pakiramdam mo. Kahit masaktan, kailangan munang maghintay muna. Buntis na ako pero gusto mo pa rin akong saktan. Binabati kita, narinig ko na nagdadalang tao ka na. Paano mo nalaman? Sinasabi ni Jiang Chen sa'yo. Lahat ng bagay ay sinasabi niya sa akin. Hindi mo ba alam? Sa panahon ng iyong pagbubuntis, sinabi niya sa akin na maghintay pa rin. Sabihin natin kapag nanganak ka na. Ano ang hinihintay mo? Tumigil ka at sabihin mo ng malinaw ang sinasabi mo. Si Suwan ay dumating ngayon. Sabi niya na maghintay siya. Ano? Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya ng walang kwenta. May problema siya sa puso. Hindi ko matanggap na ako'y hindi nakikita. CJ, Bakit mo siya bibigyan ng 300 pesos? Nasa ospital ang nanay niya dahil sa sakit. Ngayon ay inalam ko at mukhang maayos naman ang kanyang ina. Miao Miao. Kung buntis ka na, sana huwag ka nang magduda-duda. Miao miao. Anong balak mong gawin pa? Matagal na kaming magkaibigan ni Jiang Chen mula pagkabata. Sabi niya dati na isang beses lang niya ako pakakasalan buong buhay niya. Hulaan mo kung bakit niya ikaw pinakasalan. Anong gusto mong gawin pa? Ang batang nasa tiyan mo. Ayaw talaga ni Jiang Chen. Miao miao, hindi ko sinasadyang gawin ito. Ikaw, sadyang mo lang ginawa yan. Kumusta ang doktor? Nakaligtas ang adulto. Hindi na iligtas ang bata. Ikaw ay inihatid ng kamag-anak ng pasyente. Sabi ng nurse, may isang babae na nagsabi. Ang buntis ay nahulog mula sa hagdang ng mag-isa. Tinignan namin ang kalagayan ng sugat. Parang inutusan ang buntis na babae. Naiintindihan ko, salamat doktor. Ang swerte ay huminto sa mga showbiz na pagtatanghal. Kung huminto ang iyong commercial performance, paano kakikita ng pera? Si Suwan ang pinatawag mo.
Alam mo lang nang pumunta ako sa paaralan kunin ang mga dokumento ngayon. Hindi mo siya sinabihan kaya paano siya nasa school. May problema siya sa isip na hindi mo naman kailangang malaman. Maaaring sinasadya kanyang sinusundan. Ang pinakamahalaga ngayon ay alagaan ang katawan mo. Pwede pang mabuo ulit ang bata kahit mawala na siya. Nabugbog ang katawan mo sa sobrang galit. Kailangan mo pang magpanggap kahit na naayos na ang lahat. Jiang Chen, kakatapos ko lang mawala ang anak ko. Mas gusto mong saktan ang aking mata. Uminom ka ng sabaw. Sabi ng doktor kailangan mong kumain ng marami para kay Jiang Chen. Nasa ospital ako at nag-iisip ng ilang araw. Palagi kong nararamdaman na hindi aksidente ang pagtulak ni Suwan sa akin. Miyaw miyaw, huwag ka nang mag-overthink. Noong nangyari sa akin noong araw na yun, paano nalaman ni Suwan kung nasa anong palapag ako? Bakit hindi normal na makatagpo ka sa ilang gusali lang sa paaralan? Ngayon mahina ang katawan mo. Magpahinga ng maayos. Xiao Chen, matagal ka nang kumakanta dito 1 buwan na, 3 ang dumadami ang mga customer. Maganda ang pagkanta mo kaya ayaw kitang pakawalan. Pero, sa tingin ko hindi ka dapat manatili palagi sa ganitong maliit na lugar. Kailangan ko ng pera. Magdadagdag ako ng 20% sa'yo. Pero palagi kang kumakanta ng ganito. Maagang masisira ang lalamunan mo. Hahaha. Ikaw si Tian Miao Miao. Nakarinig ako sa ilalim mula simula hanggang katapusan. Sino ka? Ang may-ari ng Wanshan Entertainment Company. Si Wanshan. Kahit makipag-ugnayan ka lang sa akin para sa kontrata. Ipapakita kita sa telebisyon sa pamamagitan ng isang album. Wanshan Yani. Narinig ko sa industriya na maraming resources ang kumpanyang ito. Pinapirma niya ako ng kontrata. Pero hindi ko masyadong naintindihan ang kontrata. Miyaw miyaw, ito ang pagkakataon mo. Magkano ang kikitain mo sa pagkanta sa bar? Pero sinabi niya na magtatagal siya ng 3 taon sa kontrata. Gusto kong umuwi at tingnan ang aking tatay. Maghintay hanggang makapirma ng kontrata at kumita ng pera. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka na. Ngayon ang pinakamahalaga ay samantalahin ang pagkakataon. Bayad sa kontrata. 10 mil sapat na para makabili ng bagong bahay na may bagong ladrilyo para sa iyong tatay. Ako ang pipirma. Magsisimula ang pag-record sa susunod na linggo. Ayos na ang dormitory at kumpanya ang nag-ayos nito. Madaling makapagpulong para sa pagsasanay. Ginoong Kian, salamat sa pag-aalaga mo sa mga usapin ng kontrata. Miyaw miyaw, sa hinaharap ay kailangan mo pa rin ang iyong tulong at suporta. Xiao Jiang, maganda ang mga katangian ng asawa mo. Pero kailangan mo rin tumulong sa trabaho. Magtiwala ka. Nakikinig siya sa akin. Boss Kian, pwede ba akong tumawag sa bahay? Hindi pa alam ng tatay ko na nag-sign ako. Ngayon puno na ang mga schedule ko para sa mga anunsyo. Unang makipag-cooperate sa publicity. Ngayon artista ka na. Isang tawag lang, 5 minuto na. Chen Miao Miao. Ngayon ang iyong unang single. Lalaban sa chart sa susunod na linggo. Panayam sa radyo. Pagre-record sa telebisyon. May sobra ka bang 1 minuto para sa signing event? Maghintay muna si Xiao Tian hanggang matapos ang abala niya. Maghintay ka lang, tumawag ka kapag gusto mo. Bakit nasira ang harmonika? Hello, ama ba ito? Miss Chen, ako ay mula sa departamento ng publicity ng kumpanya. Ang paunang anunsyo bukas ay sa umaga alas 6 ng umaga. Maghihintay sa ibaba ng 5 na oras na malaman. Kuya Kai, ang anak mong babae ang nagpadala ng message. Ngayon ay isang sikat na artista na siya, sobrang abala. Ayokong hingi ng pera.
Gusto kong makipagkita sa kanya. Wala siyang oras. May palabas sa malaking teatro sa probinsya sa susunod na buwan. Wala nang tiket, huwag mo nang isipin pa. Pupunta ako. Kahit walang tiket, pupunta pa rin ako. Nasaan ang tiket? Wala akong tiket, nasa loob ang anak ko na kumakanta. Tiyan Miao Miao, ikaw ang tatay niya. Maraming dumating nitong mga nakaraang araw na naghahanap ng pagkakakilanlan. Sinasabi nila na ang tatay niya ay isang sikat na artista, sige na, sige na. Binabaligtad lang ang mga gamit. Miu Miu Miu. Lakay, umalis ka na, huwag nang tumayo dito. Nakalipas na ang sikat na artista. Iyo ang aking anak na babae. Nakita ko na. Bakit ganito ang itsura mo? Bakit nakapamulsa ka sa tiyan mo? Matagal nang may problema sa tiyan. Magiging maayos din ito sa loob ng ilang araw. Ang sakit ng tiyan ay hindi basta-basta. Chayan Jen, Kailangan mong pumunta sa health center bukas. huwag kang aalis, tatawagan ko si Kui. Kung mayroon akong oras, titignan ko. Ginoong Kian, tungkol sa pag-uwi na sinabi ko noong nakaraang beses. Uuwi ako ngayon. Ang anunsyo ay ipagpapaliban hanggang sa makalawa. Bukas ang araw ay ang pag-record sa telebisyon. Hindi ka pwedeng umuwi, anong gagawin mo? May maganda bang makikita sa baryo? Masama ang katawan ng tatay ko. Hindi pa ako nakabalik sa loob ng kalahating taon. Isang araw lang ang kailangan ko sa'yo. Tiyan Miao Miao. Hindi mo pa nababasa ang ikatlong artikulo ng kontrata. Ituturing na paglabag kahit walang paabiso sa pagliban. Ikaw ang bahala magdesisyon. Sige, tatawagan ko na lang ang tatay ko. Bakit hindi sinasagot ang tawag? Lanan. Ginoong Kian. Kahapon nakipag-usap ako kay Miao Miao. Hindi siya masyadong maganda ang pakiramdam. Anong ibig mong sabihin? Walang masyadong ibig sabihin. Gusto ko lang ipaalala kay Boss Kian. May mga bagay na mas maganda kung hindi na lang ipinalalabas. Bayad sa pagpapatahimik 50,000 yuan. Kwarta. Gusto ko lang sabihin na si Boss Money ay isang taong mabilis makipagkasundo. 500,000. Ito ay panlilin lang. Ginoo ng pera. Matagal ka nang nasa industriya, anong hindi mo pa naranasan? Paghihingi ng 500,000 piso sa isang salita. Hindi mahal. Chen at Miao Miao ay asawa mo. Ginagamit mo ang tungkol sa asawa mo para humingi ng pera sa akin. Siya ang aking asawa, tama. Pero ang pera ay palaging nasa kamay ng negosyante. Nakalat na ang tungkol sa mga ginawa mo sa kanya. Bukas pa ba ang kumpanya mo? CJ, ang tapang mo. Pero sinasabi ko sa'yo, binayaran na ang perang ito. Ako na ang nagsasabi kung kailan lalabas si Miao Miao sa susunod. Hawak mo. Tumigil ka. Sa ikatlong ulit, nawala si Qianzong sa mataas na bahagi. Ngayon ay nakatapos na tayo ng 4 na oras na pag-record. Hindi na kaya ng kanyang lalamunan. Kahit hindi na kaya, kailangan tiisin pa rin. Ito ang utang niya sa akin.
Ang hati ay binago mula sa 40-60 hanggang 10-90. Manimansyan, para kang nang aagaw nito. Ang kontrata ay ikaw ang pumirma. Tingnan mo ang ikatlong hakbang sa muling paglalakad. Ang kumpanya ay may karapatang batay sa gastos sa operasyon. A-adjust ang hatiin ng kita. Gasto sa operasyon. Anong mga gastusin sa pagpapatakbo? Saan ang 3 tao na nag-aabiso sa akin araw-araw? Tiyan Miao Miao, sinasabi ko sa'yo. Ang asawa mo ay pumunta sa opisina ko ilang araw na ang nakalipas. Kinuha ang 50,000. Kayo ng iyong asawa ang 2. Pumunta ka sa kanya at itanong mo ng malinaw. Sabi ni Qian Wanshan na humingi ka sa kanya ng 50,000 yuan. Totoo ba talaga? Huwag kang makinig sa mga chismis niya. Binubuyo niya ang relasyon natin. Bakit niya binago ang hati ko sa 11? Araw-araw akong nagkakaroon ng 3 trabaho hanggang sa mapagod at mapahamak. Kung makuha mo na, ilang pera lang ang mapupunta sa'yo. Si Wang Shan ay hindi isang magandang bagay. Magtiis ka pa muna. Kapag natapos na ang kontrata, lilipat tayo ng kumpanya. Tinanong ko tungkol sa 50,000 na iyon. Totoo ba talaga? Si Wan Shan ay may halagang 500,000 yuan. Layunin sa tag-init na 1,000,000. Nakatanggap ng pera. Alainan, Pero nalaman ni Miao Miao. anong silbi kung nakain na rin naman? Hahayang magpakasal ulit sa'yo siya. Saan ka maglalakbay sa buong bansa para sa tour? Inayos ni Qian Manshan. Gaano katagal ang pag-alis? 3 buwan. Sa anunsyo, wala nang kahit anong langit sa isang araw. Mag-ingat ka rin palagi sa sarili mong kalusugan. Si Wanwan ay umalis na 3 buwan na. Nasa dati pa rin ang susi. Saan ka pupunta, pare? Sa kabisera, tinitingnan ko ang aking anak na babae. Anong ginagawa ng anak ko? Nagtutugtog ng kanta. Malaking bituin. Sino ka? Tatay ni Miao Miao. Paano niya nalaman kung nasaan ito? Tanungin mo ako, agad ko nang aalisin. Sino ito at bakit nakahandusay sa lupa? Tawagan kaya natin ng ambulansya. Tawagin na natin sila. Lolo, mataas ang presyon ng dugo. Huwag mo nang pansinin ang matagal ng problema mo. Miao Miao. Ang tatay mo ay matanda na at mataas ang presyon ng dugo. Walang malaking problema. Umalis ka na muna at magpahinga. Anak, anong nangyari sa'yo? Miao Miao. Yung taong yun ay hindi mabuting tao. Sinasabi mo ba si Jiang Chen? Tatay, dahan-dahan mong sabihin. Dad went to your house to look for you. Pagbukas ng pinto, nandoon siya kasama ang ibang babae sa bahay natin. Nakapiyama sa bahay natin. Miao Miao. Nabayaan ni tatay na hindi ka maprotektahan. Ingat ka sa paggaling, Dad. Ako na ang bahala sa natitira. Si Suwan ay nakasuot ng panggising sa bahay natin. Nakita mismo ng tatay ko ng mismong mata niya. Miao Miao, pakinggan mo ako magpaliwanag. Si Suwan ay pagod na pagod sa pagdadala ng mga bagay. Dumaan sa bahay namin at naligo. Kailangan mong pumunta sa bahay namin para maghilamos bago maghatid ng mga bagay. Akala mo nagsasawa ako, ano?
Itong lalaking ito at itong babaeng ito ni Ginoong Tian. Kadalasan kaming nasa bahay mo nitong nakaraang 2 buwan. Paano mo binuksan ang recording ng school at pinalipat ito pabalik? Naitulak sa mga araw bago at pagkatapos ng aking pagbubuntis. Noong araw na nangyari ang insidente, dumating siya 1 oras ng maaga. Ipakita mo sa akin ang video. Huwag munang magmadaling tumawag ng pulis. Gusto kong magpakasal ulit muna. Jiang Chen. Inaasahan mo akong isang punong nagbibigay ng pera. Mula ngayon, matutumba na ang punong nagbibigay ng pera. Hello, ako ay maghihiwalay na abogado. Lahat ng ebidensya ay kompleto na. Ginang Tian. Ang mga ebidensyang ito ay sapat na para kasuhan ang pangangalo niya sa loob ng kasal at paglipat ng ari-arian. Inilipat na. Magmadali kang magpa-abort. Noong araw nang nangyari ang insidente, nakita sa sisi ang babaeng yon. Umiikot-ikot sa palapag na yon ng ilang beses. Parang naghihintay ng tao. Itago ang ebidensyang ito. Gamitin kapag kinakailangan. Meow meow. Kung wala ako, wala kang kahit ano. Yung boses mo ay natutunan ko. Ang kontrata ay ako ang nakipag-usap tapos na ang sinasabi mo. Tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Balang araw, lahat ng utang mo sa akin kailangang bayaran. Ang kontrata ni Kun ay tapos na dito. Ang kaso ng kontrata sa penalty ay parang baliw ka na. Alam mo ba kung magkano ang kailangang bayaran kapag nagbawas ka ng kontrata mo kamakailan lang? Gaano man? Kahit magkano pa, kaya kong bayaran. Simula ngayon, hindi na ako utang sa kahit sino. Tian meow meow. Sinabihan ka ni Ginoong Kian na ipaalam sa'yo. Bago hindi pa natatapos ang kontrata, hindi pwedeng kantahin ang kanta sa ilalim ng pangalan ng isang tao. Pinawalang bisa ko ng mag-isa ang kontrata. Pinal na rin ang penalty fee. Sabi ni General Manager Kian, hindi sapat ang penalty fee. Kapag inilabas ang bagong album, magkakaroon ng malaking pagkalugi ang kumpanya. Anong klaseng pagkawala iyon? Nang kunin niya ang siyam na bahagi ng kita ko. Bakit hindi itinuturing na kawalan? Xiao Tian, iba na ang itsura mo ngayon kumpara dati. Noon ay matatag ang mga teknik ko. Ngayon ay medyo sobra ka ng malaya. Kailangan maging wild. Dati ay sinasabi sa akin kung paano kumanta at sinusunod ko lang. Ngayon, kung paano ko gustong kantahin, yun ang gagawin ko. Dati ay lagi kong kinakanta ang mga kantang isinulat ng iba. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang nagsulat ng kanta. Kahit hindi tanggapin ng merkado, tatanggapin ko rin. Meow meow. Nagpunta siya sa korte para maghain ng kaso noong nakaraang gabi. Ang tiket ng barko ay darating bukas. Hayaan siyang i-release ang album sa susunod na Lunes kahit anong mangyari. Sa oras na ito, ang multa sa paglabag sa kontrata sa paglalathala ng album ay doble. Kung kinakailangan, magsimula na lang ulit mula sa umpisa. Dati rin akong galing sa tambakan ng basura. Meow meow. Ang host ng radyo ay biglang nagbago ng plano ni Tao Gan. Tatanungin kita tungkol sa paghihiwalay at sa pera ni Wanshan. Pupunta tayo o hindi? Pumunta tayo. May mga bagay lang talaga akong matagal ng gustong sabihin. Sa panig ni Kian Wanshan, wala pa ring nakikita. Baka kung magsasalita pa ako ng sobra ay magdulot ng problema. Nakatulog ang tatay ko sa kama ng ospital. Pinagpalit ako ng aking dating asawa at ni Kian Wanshan ng 3 taon. Natatakot pa rin ako sa kanila. Ang bagong album ni Tian Meow Meow ay nag-break ng record. Pero sa internet ay kumakalat na ang iyong dating asawa ay sangkot sa mga aligasyon. Pananakot, utang sa buwis ng dating kumpanya. Gusto mo bang linawin ngayon? Hindi ako nandito para magpaliwanag. Ang tatay ko ay isang kolektor ng basura. Higit sa 1 metro at 5 ang taas ko. Siya lang mag-isa ang gumagamit ng tricycle. Ang bisikleta ang nagpalaki sa akin mula sa tambakan ng basura. Ang mga nanakit sa akin ay haharap sa batas. Gusto ko lang sanang dalhan si Meow Meow ng isang bulaklak.
Nakita mo ba nang tumawa siya sa akin noong huli? Lumabas ka na, hindi ka pwedeng pumasok dito, hindi ito para sa mga empleyado. Yung lalaking si Meow Meow ay nandito na naman. Yung nasa unang hanay sa kaliwa. Nakatatlong sunod na laro na. Pagkatapos ng laro, nakaupo pa rin sa likod na pinto. Ngayon ay muling dumating siya. Hindi ka ba nagsabi na nakapag-report ka na sa pulis noong nakaraan? Meow Meow, ako lang ang nakakaintindi sa iyo sa buong mundo. Yung mga nanakit sa iyo ay hindi karapat-dapat mabuhay. Ikaw ang aking liwanag at ito na ang pangatlong beses. Sa liham na pinadala niya noong nakaraan, kasama pa ang aking larawan. Ito na ang nagiging panggugulo. Kailangang i-report ni Meow Meow ang insidente. Hawakan mo na. Pero tengo miedo kay Onkelo Abrace, no serva de nada. Kahit walang silbi, kailangan mong yakapin. Ang ganitong klase ng tao, habang palagi mong pinapayagan, lalong tumitindi ang kanilang pagkabaliw. Sino ang hinahanap mo na nakaupo dito ng halos 2 oras na? Pwede ba akong maghintay ng tao? Sino ang hinihintay mo? Sa gusaling ito, isang kumpanya lang ang nag-artista. Ikaw ba ay isang tagapag-imbestiga? Hindi ako isang tagapag-imbestiga. May nag-utang sa kanya. Pumunta ako para maningil ng utang niya. Nandito ka na naman. Bakit ka palaging nakaupo sa pintuan ng aming subdivision? Dadaan, pwedeng magdaan buong hapon. Kung hindi ka pa aalis, tatawagan ko na ang tao. Sigurado ka bang isa lang ang nagpadala nito? Pareho lang ang notes. Nandito pa rin siya sa ilalim ng aming komunidad, nakabantay. Nakita ng key-case ng property management. Ang kilos ay nagdudulot ng panggugulo. Pero bago ang anumang tunay na banta sa katawan, maaari lamang kaming magbigay ng babala. Mag-ingat kayo sa inyong sariling mga isi. Tumigil ka, anong hawak mo dyan? Ikaw ang sumira sa kanya. Hinahayaan mong ibang babae ang gumamit sa kinita ni Meow Meow na pinaghirapan niya. Hinanap mo ang tao para mapanatili si Meow Meow. Ikaw ang sumira kay Meow Meow. Tandaan mo na may nakatingin sa'yo. Laging nakatingin sa iyo araw-araw. Jen Chen, Suwan, Qianman Shan. Jiang Cheng. Jiang Cheng, buksan mo ang pinto. Sa harap ng bahay niyo puro pula. Anong ginagawa mo sa gitna ng gabi? Tumawag ka agad ng pulis, tulungan mo akong tumawag. Mayroon ka bang mga kaaway? O kaya kamakailan lang may hindi pagkakaunawaan sa sinuman? Hindi ko alam. Ang ex-asawa ko ay isang sikat na artista. Maraming fans hanggang sa sobra. Baka may isang baliw lang na nasa paligid. Lanan. Kukunin namin ang mga isi sa pasilyo at sa paligid. Ipagbibigay alam ko sa iyo kapag may resulta na. Mag-ingat ka sa mga susunod na araw. Tumigil ka at huwag mong hawakan ang papel na nasa kamay niya. Ito ang pinto sa silangan ng komunidad. Matagal na niyang pinapanood ito sa loob ng 3 araw. Nagkuha rin siya ng mga larawan. Hindi lang si Jen Chen ang target niya. Hinabol din niya ang sasakyan ng dating asawa ni Jen Chen. Nakatambay sa ilalim ng building ng Wanshan Corporation. Ilabas mo ang mga kaso na may kaugnayan sa dating asawa ni Jen Chen. Si Jen Chen ay nasasangkot sa panlilinlang at panggigipit. Kubayan rin Qian Wanshan. Kasalang ito ay konektado pa rin. Hindi mo kilala ang taong ito. Hindi ko kilala. Binato niya ng langis ang pintuan ng bahay ko sa kalagitnaan ng gabi. Ako talaga ang biktima. Noong December ng nakaraang taon, binigay mo ang 500,000 para sa data na binili ni Wanshan. Anong pera? Iyon ay isang transaksyon sa negosyo. May pakikipagtulungan ako kay Qian Wanshan. Qian Wanshan nagreklamo sa pulis na nananamantala ka sa kanya. Tungkol sa dati mong asawa. Jen Chen sabi na ang 50,000 ay kusa mong ibinigay. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Nonsense, siya ang nananakot sa akin. Sabi niya na sinaktan ko ang kanyang asawa. Kung di ka magbibigay ng pera, ilalantad kita. Ipaliwanag mo kung ano ang ginawa mo kay Tian Meow Meow. Na-check na ang mga account sa Jen Chen. Maliban sa 50,000, binabayaran si Suwan ng 3,000 bawat buwan. Nagpadala ng bayad ng ilang buwan na. Si Qian Wanshan ay may lihim na kasunduan na may kasamang pandaraya at pagtagas. Ang hati ni Guang Meow Meow ay umabot na sa higit sa 100,000 yuan. Hindi ito maikukumpara sa mas malaki pang panggugulo at panghihimasok sa privacy.
Pag-ulat online. Abogado, sabihin mo sa pulis. Si Qian Wanshan ang tunay na mastermind. Siya ang unang gumawa ng masama kay Miao Miao. Ang hukom ay nakatuon sa mga ebidensya. Ang record ng transfer ay ikaw ang pumirma. Kaya hanapin mo ang mga record ng pera ni Wanshan. Pag-iwas sa buwis at paglabag sa batas sa buwis. Kontratang yin at yang. Kahit alinman sa mga ito ay mas importante kaysa sa akin. Parang gusto mong guluhin ko ang tubig. Si Jen Chen ay nagkakalat ng gulo sa loob. Pumunta ka kay Reporter Tsu. Ipapakita niya ang kanyang pagtataksil. Ipinalabas na lahat ang tungkol sa pakikipagsosyo ni Suwan at ang pagkabuntis ni Miao Miao. Si Ginoong Qian at si Jen Chen ay nagbabalak ding magreklamo. Ang ating lihim na kasunduan. Kapag binasag ang magkabilang panig, hindi rin tayo makakatakas. Kung ganon, sabay na nating harapin ang kamatayan. Siya ang unang nagsimula. Si Zhao Gang ay naninilip, nananakit at nakikisalamuha sa gulo. Ikaw ba ay naniniwala? Kinikilala ko. Mayroon akong isang hiling. Anong hinihiling? Kailangan makapasok yung may apelyidong Jiang. Huwag na akong pakialam kung ilang taon ang parusahan sa kanya. Sinira niya si Miao Miao, kailangan niyang magbayad. Ang dating asawa ng kilalang mga awit na si Tian Miao Miao, si Jiang Chen. Inakusahan ng pananakot at panlilinlang, ikinulong ng pulis. Ang boss nilang si Qian Wanshan ay nahuli rin dahil sa pagtakas sa buwis. Inimbestigahan na. Ang dalawa ay nag-ulat sa isa't isa at nagbubunyag ng mas maraming lihim. Huwag nang pakialam. Chayan Mingming. Alam mo ba na nangikil ang ex mong asawa sa'yo? Anong sinasabi mo na okay lang na unfollow siya? Ang iyong aso ay nilabag ang batas para sa iyo. Anong gusto mong sabihin? Hindi ko alam ng maaga. Lahat ng batas tungkol kay Jiang Chensu ay magbibigay sa kanya ng kasagutan. Tungkol sa fan na iyon. Hindi ko kailangan ng taong makakasakit sa iba para sa akin. Ipaglaban mo ako. Miao Miao, bumalik ka na dito agad. Kahapon, masakit ang tiyan ng tatay mo. Kaninang araw pumunta ako mag-isa sa health clinic. Mukhang hindi tama ang nakikita ko. Wang Share, tulungan mo akong bantayan ito. Babalik na lang ako sa mga susunod na araw. Ikaw si Tian Miao Miao. Ako si Liulan. Liulan. Hindi kita kilala. Noong tag-init ng 22 taon, Barangay Tianjia sa bayan ng Hehe. Nawalan ako ng isang anak. Yun ang batang iyon ay ikaw. Paano mo ako nahanap? Nakita ko ang iyong panayam sa telebisyon. Sinasabi mong ikaw ay isang batang inabandona. Sinusukat ko ang oras. Lahat ay nagtutugma. Nagpadala ako ng tao para magtanong sa baryo. Titawang sinabi sa akin tungkol sa nakitang kanikayan dyan sa'yo. Bakit mo pa ako hinahanap kahit iniiwan mo na ako? Gusto kong makita ka. Noong panahong iyon, nagdalang tao ako ng hindi kasal. Hindi ka matatanggap sa bahay. Hindi ako nakaranas ng isang araw na masaya sa buong buhay ko. Kumusta ka? Hindi ko na ito responsibilidad. Umalis ka na. Uuwi na ako sa nayon para tingnan ang aking ama. May sakit ang tatay ko at hindi pa ako nakauwi. Ang iyong ama, yung nag-ipon ng basura, tama ba? Siya talaga ang tatay. Umalis ka na. Dito nakatago ang ipon mong pera. Para kanino ito iniwan? Ngayon si Miao Miao ay isang sikat na artista. Hindi na niya kailangan ang mga ganitong bagay mula sa iyo. Ilagay mo na ang perang ito, hindi mo rin magagamit. Kailangan ng anak kong lalaki ng 2,000 para sa kasal. Sapat na ba ang mga passbook mo, haha? Ito ay kay Miao Miao. Walang sinuman ang gagalaw. Tio, nasaan ang iyong mga kamag-anak? Walang pamilya. Sabihin mo na lang ng diretsyo. Hilig ng tiyan sa huling yugto. Kailangang agad na magpagamot sa ospital. Gaano pa siya katagal mabubuhay?
Kung magsisikap na gamutin ng masigasig, may pag-asa pa akong mahigit 1 taon. Pero hindi na pwedeng ipagpabukas pa. Naintindihan ko, salamat doktor. Chayan Jen, pumunta ka na sa health center. Anong sinabi ng doktor? Walang problema. Isa lang maliit na sakit sa tiyan. Nang maliit na sakit sa tiyan, halos mawalan ka na ng malay. Sabihin mo sa akin ang totoo. Wala namang problema, umuwi ka na. Kung hindi mo sasabihin, pupunta ako para itanong kay Vitamin. Sasabihin ko sa'yo, Brother Chayan. Mahirap para kay Miao Miao na nasa labas. Kung may masama siyang nangyari, paano siya huharapin? Ang akusado na si Jen Chen, ginagamit ang katotohanan na ginahasa ang asawa niya. Nanghihingi ng 50,000 yuan bilang pangingikil na umaabot sa milyon-milyong yuan. Nagsasagawa ng panlilinlang at panggigipit upang mangikil ng pera. Sentensyang pagkabilanggo ng 3 taon. Kunin ang lahat ng iligal na kinita. Hindi ako sang-ayon. Lahat sila milyon-milyong, siya ang unang gumamit ng kamay kay Miao Miao. Bakit ka nandun lang at hindi tumulong agad? Bakit hindi ka sumugod ng inaapi ang asawa mo? Ang kumpanya ay pansamantalang ipinasasara simula ngayon. Pakisuyo, makipag-cooperate sa susunod na investigasyon. Ang kumpanya na pinaghirapan ko ng 20 taon. Ganito na lang ang nangyari. Ito ang nagpapahirap sa mga empleyado. Yung boss na nanlilinlang din sa buwis. Talagang karapat-dapat siya. Nakatapos na ang kaso ni Zhao Gang. Yung hinihingi mo ay may resulta na rin. Gaano siya naparusa? Bahala na kung ilang taon ang parusang ibibigay, tatanggapin ko. Napasok na yung taong walang hiya na yon. Si Jen Chen ay nahatulan ng 3 taon. Nakasara ang kumpanya ng Wanshan. Si Suwan ay iniimbestigahan dahil sa sadyang pananakit. Lahat tapos na. Sa batas? Pero tungkol sa iyong pagbubuntis na na-miscarry. Itatago ko ang ebidensyang nakuha mula sa sisi para sa iyo. Nasa iyo ang kapangyarihan ni Suwan na managot sa kriminal na pananagutan. Mawawala rin ito balang araw. May iba pa akong kailangang ayusin muna. Ako ang bahala sa mga legal na bagay. May bagong balita tungkol sa kaso ni Suwan, ipapaalam ko sa iyo. Ang babae ay umuwi sa probinsya. Bumalik para tingnan ang aking ama. May sakit siya. Ang pinakaayaw ko kapag nasa labas ako ay, ganito ang tawag na natanggap sa bahay. Anak, anong sakit ng tatay mo? Sakit sa tiyan. Paano mo nalaman kung nasaan ako dito? Nagtanong ako tungkol sa nakaraan. Miao Miao. Gusto kong makita ang iyong ama. Siya ang aking ama. Hindi ka aking ina. Umalis ka na. Titingnan ko lang sandali. Noong panahon na tinulungan kanya sa kanto ng alley, nagtatago ako sa kabila ng kalye. Nakita kong niyayakap kanya at umalis sila. Niyakhan ko buong magdamag. Noon ay nasa kabila ka ng kalye. Tumingin ka habang siya ay kinuha ako. Sa mahigit 20 taon na ito, hindi ako nakatulog ng mahimbing kahit isang beses. Kuya, Salamat sa iyo, sino siya? sabi niya siya ang tunay kong ina. Tatay, noong panahon na nilapitan mo ako sa kanto ng alley, nakatitig lang siya mula sa kabilang kalsada. Miao Miao. Huwag mo siyang kamuhian. Miao Miao, hindi ko hinihiling na tawagin mo akong nanay. Gusto ko lang na ibang tao ang manlait sa akin, hindi kita kinamumuhian. Isa lang ang aking pamilya. Iyan ay isang ama.
His name is Tian Jen. Meow meow. Huwag nang gumastos pa. Walang silbi. Itong si tatay ay may alam na. Sabi ng doktor na ang positibong paggamot ay epektibo. Tumigil ka at mumanga ka. O ay, bumalik na ang sikat na artista. Bakit ka bumalik dito sa probinsya para kumanta? Ang tatay ko ay ganito na ang kalagayan dahil sa sakit. Noong huli mong pumilit sa kanya na humingi ng pera. Haha, siya ang aking kuya. Dapat lang na may bahagi ako sa pera niya. Hindi ikaw ang tunay niyang anak. Tama ka. Hindi ako tunay na kanyang anak. Pero siya lang ang tatay niya. Halik ka pang pumasok sa pintong iyon, hindi ka na makakabalik. Hindi ako magdadalawang isip sa'yo. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka na namang ubo ng dugo? Walang problema. Lulang sakit na matagal na. Advanced stomach cancer adala penyakit lamang siring kambu. Ate Wang na mismo ang nagsabi sa akin. Ikaw lang mag-isa sa health center at kinuha ang iyong diagnosis slip. Alam mo na. Ang nakita ko nang binuksan ko ang kahong bakal. Tatay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumaganap na. Mas malaki ang saklaw kumpara sa huling pagsusuri. May paraan pa ba? Magpunta sa malaking ospital sa probinsya para sa radiotherapy. Marahil ay maaaring mapahaba pa ang buhay. Pero no es barato. Kahit gaano kamahal, gagamutin ko. Doktor, tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Ako ito. Ipapaskil ang bahay sa lungsod ng probinsya. Agad-agad. Ate Meow Meow, yun ang tanging ari-arian mo na lang ang bahay na yon. Kapag naibenta mo na, talagang wala ka nang mapuntahan. Meow Meow, ikaw naman. Naipost ang bahay online at may nag-alok na sa loob ng 3 araw. Pero talagang ayaw mo nang mag-isip pa. Ayaw na, ibebenta na at ililipat ang lahat ng pera. Ang tatay ko ay tumira sa isang bahay na wasak buong buhay niya. Dati-rati ay nakatira na ako. Ngayon ay kaya ko nang tumira dito. Gastos ng unang paggamot. Naayos ko na ayon sa iyong ibinigay na deposito. Pero debes estar mentalmente preparado. Ang radiotherapy pagkatapos ng advanced na yugto ay makakatulong upang maibsan ang sakit. Hindi laging posible na maibabalik ang dating kalagayan. Ang importante ay mapababa ang sakit niya ng kaunti. Doktor, pakiusap, tulungan mo ako. Meow meow. Ito ay isang malaking ospital. Magkano ang ginastos? Mahal ba ang gamot na ito? Hindi ito mahal. Mayroon akong pera. Huwag mong alalahanin ang tungkol sa pera. Ninakaw mo ang pera ng tatay. Ibenta mo na ang bahay sa probinsya. Tanga mong anak na babae. Itayong mo ang pagbebenta ng bahay mo, anak. Itatama lang ng ama na mabuhay ka ng maayos. Tatay, ngayon mas maganda na ang pakiramdam ko. Uminom ka pa ng kaunti. Tian Jen, ngayon ay mukhang maganda ang iyong pakiramdam. Sa pagbalik ni Meow Meow nitong mga nakaraang araw, parang ibang tao ka na ngayon. Masaya ako na nakauwi na ang anak ko. Pumasok ka na. Pasok ka na. Kuya, pupunta ako para tingnan ka. Lumipas. Inaw mo kailanman inakusa ang tatay mo.
Kahit nakunin ang ancestral na bahay. Kahit napilitin akong tatay ko na magbigay ng pera. Hindi kailanman nagsabi si siya ng masama tungkol kay Meow Meow sa'yo. Sa buong buhay ni Papa. Tama na, tatay. Huwag kang umalis. Hindi ko pa napapasaya sa'yo. Hindi pa kita nabibigyan ng bagong bahay. Tatay, huwag mo nang kailangan ng bahay. Tatay, gusto ko lang na maging maayos ka. Yeah, eh. Ah. Meow meow. Tumayo ka na. Ang tatay mo ay takot na mapahiya ka sa buong buhay niya. Nakakaramdam siya ng sakit nang makita ka nito. Dad, ibibigay ko ang mouth organ. Kaya mo pa ring tumugtog pagdating mo doon. Bumugtaw ka ng isang linya. Sumusunod ako sa himig sa panaginip ko. Pasensya na, kuya. Noong panahong iyon, binigay mo si Meow Meow pabalik. Sinasabi kong ikaw ay tanga, haha, bro. Ako talaga ang tanga. Tatay, hindi ka nang aagaw ng pera mo. Hindi mo kailanman nasabi sa akin na may mali ako. Hindi kailanman inakusa ng ama mo. Ah. Mew Mew, babalik ka pa ba pagkatapos nito? Nandito lang ang tatay ko. Kapag nandoon na ang akasya at ang puntod, saka ako babalik. Ang tatay mo ay nag-ipon buong buhay niya para sa iyo. Nakikita ka niya na masaya habang hawak mo siya doon. Ang tatay ko ay isang kolektor ng basura, na siya ay hindi higit sa 1 metro at 5 pulgada ang taas. Lahat ng tao sa baryo ay tinatawanan siya. Pero mag-isa siyang nagagamit ng isang tricycle. Inalagaan nila ako mula sa tambakan ng basura hanggang sa paglaki ko. Wala siyang masyadong alam sa kultura. Hindi marunong magsalita ng magagandang salita. Alam lang niya ang isang bagay. Basta't kaya pa niyang makabayo. Gusto kong mapanatili ang lahat ng pinakamaganda para sa akin. Ginamit niya ang mga nakolektang basura upang itaas ang buong buhay ko. Nakuha na ang mga huling resulta ng ilang kaso ni Meow Meow. Si Jen Chen ay walang pagbabago sa 3 taong sentensya. Qian Wenshan binigyan ng multa at dagdag na buwis na hihigit sa 2 milyong yuan. Pagkansela ng kumpanya. Si Suwan ay nahatulan ng 2 taong probasyon dahil sa sadyang pananakit. Sayang, hindi nakapag-antay ang tatay ko ng mga ito. Meow Meow. Ang Provincial DE Station ay gusto mong magsulat ng isang kanta. Awit ng kawanggawa para sa mga ulila. Tita, iniwan ako sa kanto ng alley. Kung ang tatay ko ay walang pera, ako ay isang ulila. Sister Meow Meow, kapag lumaki na ako, kaya ko bang kumanta rin? Kaya mong kantahin. Mas maliit pa si ate nung suot niya ang damit na masira pa kaysa sa sayo. Kung gusto mong kantahin, walang makakapigil sayo. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Xiaohua. Kuha na talaga ni Meow Meow G ang frame na ito. Masyadong mabababa ito. Hindi kailangang baguhin. Ang tatay ko ang foreman na ito. Kapag binago mo na, hindi na iyon ang bahay niya. Tatay ay magbibigay sa iyo ng mouth organ. Yung batang na tinatawag na Xiaohua ay nagsasalita rin tulad mo. Kahit sinasabi ng iba na hindi kaya niya, gusto pa rin niyang subukan. Siguradong makakarating siya sa mas malalayong lugar sa kanyang pagkanta sa hinaharap.